tinaalagaan, lalo na po kung mali ang ating pong gamot na ginagamit, hindi mo mapagbubukan ng ganito karami. Sigurado, karamihan po dyan ay matutuyo na. Pero yung sa atin, nakita natin ay healthy. Sabihin, okay po yung ating ginagamit. Doon po sa ating mga ka-farmers na nagtatanong po ng ating gamot na ginagamit. Hindi naman po tayo kung saan ay binobroadcast natin yung mga gamot po natin. Dahil yan po ay kino-commercial po natin. Yan, namumuti ang ating pong kalamansi sa ating pong bulaklak na ating inaalagaan ng ating malagyan po ng ating organic fertilizer. Yan, buka na po ang marami. Ay, akala mo po siya isang pagita. Napakabango, mahalimuyak. Diyan po ating makikita kung ang ating bulaklak po ay healthy. Dahil bumubuka tapos meron pong laman ang loob. Kasi pagka ang kalamansi mga katribya, hindi po natin naalagaan. Lalo na po kung mali ang ating pong gamot na ginagamit, hindi mo mapagbubukan ng ganito karami. Sigurado, karamihan po dyan ay matutuyo na. Pero yung sa atin, nakita natin ay healthy. Sabihin, okay po yung ating ginagamit. Doon po sa ating mga ka-farmers na nagtatanong po ng ating gamot na ginagamit. Hindi naman po tayo kung saan ay binobroadcast natin yung mga gamot po natin. Dahil yan po ay kino-commercial po natin. Kung masabi man po natin po yung gamot, hindi naman natin alam po yung pamamaraan, mahirap. Mas maganda, gusto po ninyo po na matuto about po sa ganito pamamaraan o yung sekreto ng pagpapabunga sa kalamansi. Alam niyo naman po yung atin namang address, pwede kayong magtungo. Pwede po kayong magsadya po sa amin para maituro sa atin po yung inyo pong pamamaraan, pagtitimpla. Pwede kayong magpasyal po sa amin sa Barangay Entablado, Purok Malvar. Para po at least maturo po natin sa inyo yung pong pamamaraan po ng ating pag-insecticide, pag-spray, para po yung inyong mga bunga ay magtuloy, wag po yung maging makupeldong. Tayo, hindi po tayo mga katribya po masungit sa ating pong mga ka-farmer. Siyempre, kami po ay nagsuri, nagsiyasat, nag-aral po na mabuti sa pag-aalaga ng kalamansi. Yung iba, ayaw nila magsakripisyo na pumasyal po sa ating pong farm na kung saan binibigay po natin ng libre pati tutorial para po at least matulungan ko po kayo. Doon po natin sasabihin sa inyo mga katribya po yung gamot na ating pong ginagamit. Pero hindi po natin binobroadcast mga katribya sa pamamagitan po ng ng YouTube yung mga gamot po natin ginagamit. Hindi naman po tayo nakakatawad sa mga binibili natin mga pang insecticide. Yan, sila po ang nakikinabang. Minsan po ay pag mali pa ang timpla ng inyo pong gamot mga katribya, yan, masisira pa. At makikita po ninyo unti-unting natutuyo ang bulaklak. Pero itong sa atin mga katribya, maganda po ang resulta. Akala mo siya isang pagita. So, saka natin ito puputulin ito. Itong baging, yung nakakasagabal din sa ating kalamansi. Shout out natin sa ating mga ka-farmers.
Meron sa ating nag-comment, di raw daw tayo sumasagot doon po sa kanilang mga katanungan. Siguro si ma'am o si sir ay gusto kaagad-agad ay masagot po ang kanyang mga tanong. Tandaan po natin mga katribya, hindi lang naman po kayo ang aking pinaglilingkuran. Napakarami po ninyo. Pati sa messenger, marami po nagtatanong po sa atin about po sa pag-aalaga ng kalamansi. Hindi ko na po kayo mga katribya kayang lahat na replyan. Pero pag nabasa natin, nire-replyan po natin ang inyong pong mga tanong. Ang inyong pong mga problema sa inyong kalamansi. Hindi lang po tayo magawa po na isa-isa na kayo po ay masasagot na lahat. Kaya pasensya na po kayo kung hindi po kayo kagad paglingkuran sa ating pong sa mga tanong po ninyo. Minsan, sabi ng iba, hindi na daw ako sumasagot sa tanong, mahaba para ako magpaliwanag. Go ahead. Baka hindi ito yung channel na yung hinahanap. Pwede ka naman lumipat ng ibang vlog, mga nagkakalamansi farming. Doon kayo tumutok. Wala naman po sa aking pilitan na kayo po makapanood ng ating pong vlog. Ito naman po ay para sa ating mga beginner, sa mga gustong makaalam ng pag-aalaga ng kalamansi. Yun yung ating pinaglilingkuran. Pasensya na doon sa hindi natin kaagad nasasagot yung kanilang katanungan doon sa kanilang kalamansi. Kung gusto po ninyo na malubos po ang inyo pong mga problema sa kalamansi na masolusyonan, open naman po kami sa amin sa bahay. Pwede po kayo pumasyal po sa ating pong farm para ko kayo ay mapaglingkuran. Yung puti mga katribya, ang ating kalamansi, ayan o, nakakatuwang tingnan. Sampagita, pure organic po mga katribya ang ginamit na po natin dito. Hindi na tayo gumamit po ng ating abonong puti. Yung ating inilagay ay puro na, hindi na tayo gumagamit nun. Pero tingnan po mga katribya po yung ating bulaklak. Napakakapal, napakarami. Pero hindi naman lahat yan ay magtutuloy. Meron pong iba dyan malalaglag, meron iba dyan sisira. Yung pong kaya ng kalamansi, yun ang kanyang dadalin, kanyang ibubunga. Kaya hindi pa naman sigurado yan. Kahit siya ay nagbulaklak, kahit siya ay nagbuko, makikita pa rin po natin yan kapag ka po yan ay lumalaki na. Grabe, napakabango sa ating kalamansian. Diyan po mga katribya po mababagsik ang mga insekto. Yung ganitong kabanguhan, lapitin yan. Pag tayo po ay nagkulang ng ating pong pag-aalaga o pag-i-spray sa mga ganito, bali wala po ang inyong unang in-spray. Kaya kailangan tutok palagi para po sa ating pag-aalaga. Ayan, tataba po ng mga bulaklak. Kaya pag sumagi ka sa ating kalamansi, ay malalaglagan ka ng petals. Sa maraming petals. Pati na niyo po itong ating hulip na. Nilabasan din ng maraming bulaklak. Yan o. Bumuka na. Bukas naman po ang ating schedule ng pag-i-spray rito. Ito, gumraduate na ito. Ang sakit nito, punggus. Meron rin po tayo rito mga katribya pong hinog. Hindi po natin mapitas. Kamahal po mga katribya po ng hinog ngayon. Naglalaro sa 800 to 1,000 ang kuha po ng reject. Dati-rate
pinagtatanggihanan po yan. Ngayon, yan ngayon ang hinahanap ng ating mga ahente at saka ng buyer, yung ating mga hinog. Hindi rin tayo kagad din po makapagtanggal ng baging dahil kabukahan siya. Wag mo siyang makakanti. Kaya yung ilalim lang po muna ng ating pinuputol. Dami. Ang daming bulaklak. Napakabango. Meron siyang aroma. Sampagita. Meron tayong gaholin ng mga bunga. Yan. Susunod yan, makikita ninyo sa ilalim. Namumuti para po sinabugan po ng pataba. Puting-puti siya. Magtuloy lang mga katribya po ang 1/4 ng ating kalamansi. Masaya na tayo. At magtuloy-tuloy. Yung ating po mga bunga, mga maliliit. Oh. Nakikita na po natin yung size ng mga bunga natin maliliit. Pag tungtong po yan ng gamais, nakikita po natin yung resulta natin ginamit na organic insecticide. Pero itong mga bulaklak na ito, doon muna po tayo sa ating pong dating ginagamit. Yung kasing dati, subok na po natin na mainam. Kaya tinesting muna natin po yung unang naging bulaklak nito. Doon po sa organic insecticide kung ma-prove. Pag maganda po ang result ng organic insecticide, doon tayo. Kasi mas makakameros tayo, mas makakatipid ng panahon. Pero pagka hindi ma-prove, dito tayo sa ating ginagamit na dati na ayos naman. At hindi naman po siya nakakasira ng ating bunga. Nakakatawa mga katribya. Napakarami pong bulaklak. Kahit saan ka po pumaling, mga bulaklak ang makikita po natin. Pero mapapansin po ninyo, wala pong maraming insekto. Yan. Meron pa tayo mga maliliit na mga bunga. Malapit na tayo magpatubig. Pagka-spray po natin bukas, tutubigan na natin siya. Although umuulan, kaya lang medyo mahina lang po yun. Shower rain lang. Ayan o. Namumuti ang ating mga bulaklak. Meron ka ng sampagita, may bunga ka pa. Ayan. Yung iba po natatagtag na . Makikita na lang natin yan, buko na yung iba. Yan nakagandahan po mga katibya pagka po tag-araw. Makikita nyo yung bulaklak ay pumuputi na marami, pero pagka tag-ulan hindi mo mapapansin. Nakabuko na siya. Hindi mo makitang namumuti ang kalamansi sa marami pong bulaklak. Pero pag tag-araw na ganito, sabay-sabay, kaya doon natin siya nakikita mga katribya na marami po naging bulaklak pagka sila ay bumuka. Pero pagka hindi po siya nakabuka, hindi nyo po mapapansin po yan. Dahil karaniwan na dyan, masisira na. Ayun. Napakarami po niyang bulaklak.
ang ating ni-spray, inaalagaan. Ito na. Nakikita rin natin kung saan ito ay magiging success. Pagka ganyan po ang ating nakikita, lalo po tayong ginaganahan sa pag-aalaga. Dahil masusulit po ang pagid po natin pagka po ganito karami ang magiging bulaklak. Kaya lang siyempre, di naman po ang bulaklak ang kailangan natin. Kailangan natin ay bunga. Pero bago siya magbunga, kailangan magbulaklak muna. Kaya lahat po yan, mahalaga. Importante dyan, maalagaan natin ng maayos, mapagtuloy, para umani tayo naman maganda. Sigurado mga katribya ito, babayok sa bunga kapag magtutuloy. Pero pagka hindi, ayan, lalaglag na po yung petals ng ating bulaklak. Ito yung ating naulan. Sasabihin na po natin sa isa. Sa susunod. Yung ilan lang naman po yung tudling na nabasa. Pero yung iba naman po ay kumapit na. Dito mga katribya, hindi tayo dapat mapapatlangan. Sa araw po kasi na tayo mapapatlangan. Ayan, yung pong mga insekto ay nakakapanalasa. Lalo na pag ganito, ay iitlogan po yan ng mga paru-paro. Yung paru-paro, pag yan ay nakapasok na sa inyong bulaklak, naipasok na niya yung kanyang similya, habang lumalaki po ang buko ng inyong kalamansi, naiiba na po ang size, nagiging kupildong na itsura. Kaya yan po ang inaagapan po namin mga farmers. Kailangan ay maagapan. Dahil kung hindi, nako, masisira po yung ating pinaghirapan. Yung lahat po mga katribya po na malalakas na bulaklak na may laman, yun po ang medyo yan ang magtutuloy. Pero yung dami, iba dyan ay masisira na. Iba dyan ay malalaglag. Dahil kawawa po ang kalamansi kapag ka po yaan ay magtutuloy na lahat. Apopolyo, ayan o. Yung mga buko natin maliliit ay nakikita na natin ng size kung buo siya o hindi. Pagka ganito po mga katribya pong kabukahan ng bulaklak, hindi po natin siya ini-spray o sinasama po ng ating foliar. Hinihintay muna natin siya mga katribya po na ito yung tumagtag. Pag natagtag na, pwede na tayo maghalo po ng foliar para po pampakapit. Basta tangkuhan muna natin ay halos po mga pang insecticide ang ating gamit. Ito yung part na naulanan nung tayo po yung nag-i-spray. Kaya bukas ay tayo po ay mag-i-spray na rin dito. Ang dami oh. Mumuti siya. Ang panda mo. Kailangan na natin din na spray ng ating pandamo. Ayun, kalananay, meron na rin siyang ibang mga malalaki. Meron na rin siyang mga pipitas.
Ilagay lang natin ng tubig itong sa drum. Tingnan niya mga katiba po yung mga bunga. Kapag po marami siyang bunga, di po siya naglalabas sa marami pong bulaklak. Maintain lang niya kung marami siyang bunga. Makulimlim po ulit mga katiba po yung panahon po natin. Kaya minsan sa ganyan, sa palaran lang tayo pag mag-i-spray. Pag naulan, ayan, balik ulit sa zero. At pagka hindi, okay, makakatuyo. Kaya kailangan natin talagang gastusan. Ang pagkakalamansi, palaki talaga niyan paggastos, pag-aalaga. Pagka tumulo yung bunga, nagtiyempo ka sa presyo, jackpot ka. Okay.